Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today nasa unang Korinto chapter 12 verse 7 to 11. Sinasabi dito na ang bawat isa ay binibigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na spirito upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Sa isa'y pinagkaloob ng Espiritu ang kakayahang maghayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. At sa isa naman ay ang kakayahang unawain ito. Ang iba'y pinagkalooban ng Espiritu ng malaking pananalig sa Diyos. At ang iba naman ay binigyan ng kakayahang magpagaling sa mga may sakit. Ang iba'y pinagkalooban ng Espiritu ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. At ang iba naman ay binigyan ng kakayahang maghayag ng mensahe ng Diyos. Meron namang mga pinagkalooban ng kakayahang makilala kung ang kapangyarihan ng isang tao ay mula sa banal na espiritu o sa masasamang espiritu. Sa iba'y pinagkaloob ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan. At sa iba naman ay ang kakayahang maipaliwanag ang sinasabi ng mga wikang iyon. Ngunit isang espiritu lang ang nagbibigay ng lahat ng ito at ipinamamahagi niya sa bawat tao ayon sa kanyang kagustuhan. Ang cessationism ay ang paniniwala ng mga himala, mga propesiya, mga wika ay tumigil pagkatapos ng apostolikong panahon. Ang cessationism ay isang doktrina na nabuo sa panahon ng Reformasyon at malapit na nauugnay sa mga Calvinist. Naniniwala ang mga cessationist na ang mahimalang mga kaloob ng espiritu tulad ng mga wika, propesiya at pagpapagaling ay nagwakas sa panahon ng mga apostol. Naniniwala sila na ang mga kaloob na ito ay may palatandaan upang patunayan ang salita ng Diyos at ang ministeryo ng mga apostol. Naniniwala rin ang mga cessationist na ang mga kaloob na ito sa kalaunan ay hindi nakakailanganin. Napakasalimuot ng Diyos upang malimitahan ang pangunawa o paniniwala ng mga tao. Iminumungkahi nito na ang Diyos ay hindi limitado sa ating kagustuhan, layunin o takdang panahon. Nangangahulugan din ito na ang mga paraan ng Diyos ay iba sa ating mga paraan at hindi natin dapat subukang pilitin ang Diyos sa sarili nating mga paniniwala. Iminumungkahi din ito na ang mga plano ng Diyos ay maaaring mas malaki kaysa sa ating mauunawaan at dapat tayong magtiwala sa Kanya kahit na hindi natin nakikita ang Kanyang ginagawa. Pananaw ng Biblia sa mga himala ay ginawa ang mga ito upang patunayan na ang mga mensahero ng Diyos at kumpirmahin ang kanyang mga salita. Ang mga himala ni Jesus, Moises, Eliseo, Elias at mga apostol ay nilayon upang ipakita na sila ay sinugo ng Diyos. Nagsagawa ng mga himala upang kumpirmahin ang mga mensahero ay mula sa Diyos. Halimbawa na ipinakita ng mga himala ni Moises at ng mga propeta na si Yahweh ang nag-iisang tunay na Diyos. Ginawa ang mga himala upang patunayan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Halimbawa, pinatunayan ng mga himala ni Jesus na siya ang Mesiyas at ang mga himala ay tanda na nagtuturo sa isang mas malaking katotohanan.